Number one na naman sa ating survey, ang ating Vice Presidente pagdating sa pagtitiwala at approval. Ayun. Ito yung naging survey ng Pulse Asia na talaga namang ikinatuwa ng maraming tao. Ayun. Anong masasabi mo dito? Una sa lahat, Eric, na talaga namang ang ating mga kababayan ay bukas na ang kanilang pananaw at isipan sa totoong lingkod bayan. Dudugtungan ko lang kahapon ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Ang isang lingkod bayan ay hindi kailangang mamili ng boto, mang-bribe, gumawa ng gimmick, magserkos o manakot ng tao. Kapag naglingkod ka ng tama, may sinseridad at mayroong pagpapahalaga sa iyong pagsisikap na ang taong bayan ay mapaglingkuran at dalhin ang tamang serbisyo ng pamahalaan, people will embrace you. Yun pong sagot ko, Brother Franco, sapagkat Yes. kitang-kita ng mamamayan kung gaano ka-epektibo at gaano ka-organisado ang style of work and methods of leadership ni Inday Sara Duterte sa kanyang pamumuno bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Sa DepEd alone, hindi lang siya ang may mataas na rating. 3 survey na, 3 magkakaiba pang mga survey firm ang nagsasabi na ang DepEd ay isa sa pinaka-epektibo at pinaka-maayos na performance output among the government agencies led by the cabinet secretaries. Klarong-klaro yun. Yes. At sana nga, yun din ang naging rating doon sana sa nangunguna pang mga iba pang mga agencies of government na napakahalaga. Kaya hindi totoo yung binabanggit ng CPP-created, CPP-led urban operators organizations like Alliance of Communist Teachers na ngayon ay ini-headline palagi araw-araw sa People's Tonight. At alam na natin kung sino nagmamay-ari ng People's Tonight. Sino? Ang kanyang middle name ay letter T. Ang sabi nila, ito daw ay pagmamay-ari ng isa sa Letter pinakamakapangyarihan. T. Ako yun, ha? Ako may-ari yan, ha? Pero Eric, meron tayong balita. Oh, yeah, sige. Baka kunin mo lang yung datos, Yeah, Frank. okay. Yes. Kasi ma'am, dalawa ang ang binigay na lead ng mamamayan kay Inday Sara Duterte. Trust rating and approval rating. Pag sinabi pong trust rating, pagtitiwala, kumpiyansa at pananalig sa kanyang pamumuno at uri ng kanyang paglilingkod. Pag approval po, pagtanggap. Natanggap-tanggap sa mamamayan at natutuwa sila sa kanyang ginagawa sa Department of Education at bilang pangalawang Pangulo. Baka may datos ka dyan, Brother Frank, kasi Yes. 4 sila ang Correct, Eric. inilakad. Correct. Presidente, Vice Presidente, mula sa Senate pinakamataas, President. Yun. papunta sa pinakamababa. Go ahead, Frank. Ayan. Pero meron tayong ito. Kaya gusto natin ipakita sa ating mga kababayan ang footage na ito nang sa gayon maintindihan nila kung gaano kaganda ang naging resulta ng pagtitiwala ng ating mga kababayan sa totoo naman na may malasakit para sa mga Pilipino. Panoorin po natin to. Go. Patuloy ang pamamayagpag ni Vice President Sara Duterte bilang opisyal ng pamahalaan na may pinakamataas na trust at approval ratings sa pinakahuling Pulse Asia survey. Nakapagtala si VP Sara ng 74% approval ratings. Mas mataas ito kumpara sa 68% na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakuha ng pangalawang Pangulo ang pinakamataas na approval ratings sa Mindanao na may 93%. Sinundan ito ng Visayas na may 73%, Balance Luzon na may 69% at National Capital Region na may 61%, habang si Senate President Juan Miguel Zubiri ay nakakuha ng 49% approval ratings at 39% naman si Speaker Martin Romualdez. Pagdating naman sa trust ratings, nakakuha si VP Sara Duterte ng 78%. Mas mataas pa rin ito sa nakuha ni PBBM na 73%. Pinakamataas na trust ratings ang nakuha ni VP Sara sa Mindanao na sinundan ng Visayas, NCR at Balance Luzon, habang nananatiling mababa ang trust ratings ni Zubiri at Romualdez sa 51 at 40%. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang December 7, 2023 na may 1,200 adult respondents. Ayun. Eric, Ma'am Lorraine, would you like to have Yeah, I your think, opinion on that? Yeah, you know, what? Yes, Were you I do gonna have say the something? numbers, but if Okay. you want. Sige, ikaw Okay, muna. I think more than anything, I think this shows the maturity of the Filipino people. And it is a very clear reflection of how far we've gone. Kasi nga, dati, naalala ko, kasi dinosaur na ako, so naalala ko, ngungud-ngudan mo na lang pera, ang taong bayan, papayag yan. Kaya nga tayo dumating sa punto na ganito. Matagal na ang sadlak sa kahirapan ang Pilipinas, pero dahil nga masyadong masakit na, namulat tayo. 'Di ba? Namumulat tayo. Tapos,
nare-recognize na natin ngayon, natutunan na natin ngayon na ang mahalaga lang sa isang public servant ay yung nagsisilbi siya. So we are maturing as a people kasi we are a very young democracy, di ba? And we have to be very patient with each other. And what I'm seeing right now, no, despite, grabe, partida, sobrang partida dito kay Vice President, no? Yung hindi naman lingid sa kaalaman natin, napaka-obvious, 'di ba, nung takedown sa kanya, no, yung Demolition job. yung demolition job, correct, Eric? Thank you. No, so Yes, the ma'am. demolition job is so obvious, from the impeachment to the confidential funds, na nadawit pa yung sa ICC, tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy talaga, and all those bayaran na trolls, kitang-kita naman yon, kitang-kita, no? Kasama dyan si Jam Magno, no? Kasama. It's very obvious. It's very obvious. It's common knowledge, di ba? And yet, look at this, no? She hasn't spent a cent. I know that. She hasn't spent a cent on anyone because she is like her father. Hindi yan nagbabayad ng press or anyone. Para lang magpa-survey. Yeah, so what that means, what that really means is more than anything, it is a reflection of, for us, no, as a people, na talagang we are demanding from our public servants. We don't care about that political circus, no? We don't care about yung pinamumudmud mo yung pera na yan. It's a very cynical way of looking at us at wala kayong respeto sa amin pag ang tingin nyo sa amin ay gugustuhin namin kayo dahil lang sa pera. No? Ang gusto namin sa inyo, magsilbi kayo. Tama. Kaya kayo nandyan. Hindi kayo special. Mga trabahante kayo sa gobyerno. Correct. And this exactly is what the Vice President's trust and approval ratings say to me. And of worthy note, is that from the very start, very consistent siya. She's like her father, Yeah. the most trusted government official. And if you can remember, no, Eric, Ina, Franco, mga kababayan, no, na the Vice President din, si Leni Robredo, ganun din yung ginawa. Walang tigil din yung pagde-demolish Kay Digong. kay PRRD, but it didn't work, no? So this is what you want. This is to the public servants, no? This is really not about the Vice President more than it is about what the people is saying to you. Yes. We want you to serve. Yeah. Yes. Miss Ina, would you like to have some input doon sa mga datos na ito? Turan ko yung nabanggit ni Ma'am Lorraine kasi itong survey na to, no, based on noong September to December, ito yung kasagsagan Ayan, na isa't narinig September to natin December ang pala yan, oo. Yes. Ma'am, first Yan week. yung tuloy-tuloy. September to no? December. Yeah, I think correct. August ata na sa NCIF na issue, yung sa Confidential Fund. And yun, sunod-sunod, pati yung kanyang naging record sa Davao, di ba? Talagang Yeah. yan, kinakalkal yan, no? Sinisiraan siya ng mga makakaliwa. At ang ito lang, hindi ko lang nakita dito ano ba talaga yung sinasabi nating batayan para masabi nating trustworthy ang isang government official. Yun yung gusto ko rin itanong sa inyo, mga kasama, mga kababayan, paano ba natin masasabi na ang isang lingkod bayan ay talagang mapagkakatiwalaan? Base dito sa ranking na inilabas ng Pulse Asia Survey, si Vice President Sara Duterte ang pinakamataas, and then sinundan ni Pangulong Bongbong Marcos, and then si Senate, si SP Miguel Subiri, and Sinong then kulelat? si Speaker Martin Romualdez. So ayan, no, nakikita Consistent natin. din ito, ha? Very consistent. Oo, nasa bottom line siya. At kahit dublihin mo ang kanyang survey, Kahit na yung- percentage na pakalayo. Tsaka maganda na yung top two trusted ay ang President at ang Vice President. That speaks Tama. really well for their Siguro yung natin ating mga kababayan, mamaya basahin natin yung komento, kung may oras tayo. Ay, Yes. ano ba yung mapagkakatiwalaan? I Siguro, also Ma'am think, I also think that itong survey na to is also a reflection of what the people think about the CPP, NPA, NDF party list. No? Kasi Correct. sila yung operators dito eh. No? So, totoo pala talaga yung sinasabi natin na kinamumuhian itong mga ito. Yes. Kasi sila yung kalaban ng Vice President, sila naman yung mga attack dogs sila. Sila yung nag-front niyan, di ba? At saka yung any kind of alliance with the CPP is really a kiss of death, no? And any leader that stands very strongly against the CPP, NPA, NDF na kinamumuhian ng taong bayan, yan ang pinagkakatiwalaan ng taong At bayan. ipinagbubunyi, no? Yes. Nire-reward siya ng taong bayan. They approve very well of what the Vice President is doing and saying. Correct. At yan po mga kababayan ang naging pananaw ng ating lahat dito sa ating bansa, mga Pilipino, patungkol sa ating Pangulo, Vice Presidente, Senate President at sa ating House Speaker.
Tsaka Dako na- pwede ba last na ha? Last na. So, gusto ko lang ulitin sa mga politicians nga, no? Yung sinasabi namin dito, libreng advice yun. Pag kayo ay nakipagkontsyabahan sa CPP,